Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Lorenzo Tolentino. Ang pinanood niya ay tips para hindi kalawangin ang baril kung itatago na 10 taon o yung matagalang pagtago. Kung napanood ninyo yan, ang magiging problema naman ninyo dyan ngayon, ito ang tanong niya. Paano po naman ang madaling pagtanggal o paglinis ng mga baril pagkatapos ng pagtago at pag-apply ng langis sa baril? Salamat po. Okay, so ang sasagutin lamang natin dito ay yung paglinis. Yung paglalangis, may mga videos na tayo dyan kasi hahaba tayo. O pagkatapos natin may tago, punong-puno lang langis yan, tumutulo-tulo pa yan. So paano ang dapat natin gawin? Yun ang ibig niya sabihin. So bago natin yan bigyan ng katugunan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay umabot na ng 45,500 plus na mga subscribers at yan ay dahil sa inyong pagla-like at pagsishare ng ating mga videos. At lalo tigit kong pasasalamatan yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo naman ay nakakatulong para lumaki ang ating revenues dahil ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa ating pagcha-charity. Meron po tayong 6 na estudyante na mga bata na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sa kanila po pumupunta ang ating kita sa YouTube channel. At maraming salamat lalo tigito sa mga nagpadala dito sa ating GCash number na yan ay pantulong din natin sa ating mga beneficiaries. Huwag po ninyong tawagan yan. Yan po yung aking anak. Kung kayo tatawag ay kung kayo ay may itutulong dahil wala po kaming pinagbibili na ano pa man. Kaya huwag ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Okay, yan po yung aking anak. Tresurera ko po yan. Na siyang nagpapaabot sa ating mga beneficiaries ng inyong mga tulong. Kaya maraming salamat kay Aljun Dating at kay Jubet Francisco ng Teresa Rizal sa pagpapadala ninyo dyan sa ating GCash number. At lalo tigit kong pasasalamatan ang isa nating kababayan sa Virginia, USA na si Sir Noli Peace America na muling nagpadala sa ating premiere video. Sir Noli, maraming salamat sa iyong pagtulong sa ating mga bata. At sana marami pa ang kagaya ninyo na may puso na matulungin sa mga bata na less fortunate na gusto ring makapag-aral at makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Okay, ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan, bigyan kayo ng mabuting kalusugan, pagpalay ng inyong buong pamilya. Okay, yan. At pumunta na tayo sa katanungan. Actually, napakasimple naman ito. Okay, kung kayo ay nagtitipid, kumuha lamang kayo ng gas. Pwede rin ng gasolina pero hindi ko masyadong ina-advise ang gasolina kasi nga masyadong flammable. Yung kerosene gas. Okay, yung mga baril ninyo. Siyempre, tatanggalin ninyo ang grip niyan. Tatanggalin. Okay, bago pa naman ninyo ibinabad yan sa langis o tinago ninyo, ay tinanggal na ninyo mga grip niyan dahil ang grip niyan ay mga plastic, rubber o iba ay kahoy. So, tatanggalin ninyo yan kasi masamang mababad yan sa langis. Okay, ibababad lamang ninyo yan sa gas. Gas, gusto ko ang gas. Pagkatapos ninyo mababad yan, ay pwede rin ninyong hindi babad kung kayo ay maraming pangbili nito. Ito ay carburetor cleaner. Ito. Hanap kayo ng carburetor cleaner o yung degreaser. Isprayan lamang ninyo yan o yung mga revolver. Tanggalin lang ninyo yung slide. Yan, kung ibinabad ninyo ng buo, tanggalin niyo ng slide. At sprayan lamang ninyo yan. Sampulan ko kayo ha. Halimbawa ito, may langis ito. Hindi tayo nakakuha ng ano ha. Halimbawa, lagyan natin ito ng langis. Oh. Damihan natin ng langis. Yan, may langis yan. Oh. Punong-puno ng langis. Halimbawa yan ha. So, kukuha lang tayo ng ano. Para hindi tayo magkalat. Hindi tayo nakapag-prepare.
Okay, so may, yan, punong-puno na langis yan. Ito, carburetor cleaner. Mas maganda, siyempre gagamit kayo nito. Mas, para, kasi chemical yan eh. Ngayon, dagdagan pa natin ng langis. Punong-puno ng langis yan. I-sprayan lang ninyo yan ito. Kakalugin ninyo yan. Yan o. At yan ay mawawala na yung langis niyan. Yan. Madidre na yan. Ito yung carburetor. Pati yung mga natitirang dumi dyan, mawawala yan. Kita nyo, bumubula. Ganyan lang. Hanggang sa patutuluin lamang ninyo yan. Okay, patutuluin lamang ninyo yan. At yan ay magiging malinis na yan. Pagkatapos ay kukuha lamang kayo ng mga tissue. Okay, kukuha lamang kayo ng tissue. At tutuyin lang ninyo ng tissue yan. Yan o. Mawawala na yung mga langis niyan. At yan ay magsisilbi na rin yung lubricant niya yan eh. Okay. Pupwede rin yung mga ganito. Yan o. Ay, sorry. Pwede rin yung mga ganyan, yung mga lacquer thinner. Mas maganda kung meron kayong ilagay ninyo ito sa pang ano, sa isang buti na may butas, tapos gano'n ninyo. Kahit hindi na ninyo yan brasin. Okay, gamitan ninyo ng brush kung halimbawa madumi. Pwede rin ninyong brasin yan, ganyan o. Yan, pwede rin ninyong brasin yan. Ganun lang. Ang pagtanggal ng ano, so napakadali lang nung ng proseso na yan. At babalutin lamang ninyo yan ng tissue. Naubusan lang ako ng tissue pero napakadali naman nun. Babalutin lamang ninyo yan ng tissue pag na-sprayan na ninyo. At pwede ninyo siyang ulitin ng dalawa hanggang 3 beses. Pwede ninyo siyang ulitin. Kung halimbawa hindi nadalan lahat, unang spray ninyo ay hindi nakuhan lahat yung mga langis, pwede ninyo siyang padublihan. At tutuyuin lang ninyo. Ganun lang kadali. Pwede rin kung wala kayong pambili nito, pwede rin yung gas, sasawsaw lang ninyo at ibabras lang ninyong ganyan. Pwede rin yung gas lang kung wala kayong pambili niyan. Kasi yung gas, nakakatunaw din yun. Ang kagandahan lamang nitong na to, ay cleaner ito cleaner. Yun naman gas, pang dissolve. Dissolve lamang yun, pang-dissolve lamang yun ng mga, yung gas at saka gasolina, pang-dissolve lamang yun ng mga oil. So yan, ganun lamang ang pamaraan. Ganun din dito sa mga kahit dito, ganon din ang gagawin ninyo. Isprayan lang ninyo yan, ibabad muna ninyo. Kasi kung yan ay ibinabad na sa gas, mas madali nang tanggalin. Yung ginawa natin, hindi natin binabad eh. Mas madali nang tanggalin yan kung naibabad na sa gas. Okay, pag naibabad ninyo sa gas, gusto ninyo, ibitin muna ninyo para mag-drip, para tumagas. Ibitin muna ninyo ng mga ilang minuto o oras, mga 1 oras na ganun. Ganyan. At saka ninyo isprayan ito. Ito ay subok ko na ito. Ito, ginagamit ko rin ito sa mga doon sa mga makina, yung panlabas ng makina, kung gusto ninyong linisan yung labas ng makina. Kasi carburetor cleaner ito eh. Yung mga dumi na nakakapit, natutunaw eh. Natutunaw. Tumatagas na ganyan yan. O kung kayo ay may kompresor, pasiritan ninyo ng kompresor para yung mga nakasingit dyan ay matanggal. Pero kung wala naman kayong kompresor, ay ipasipsip na lamang ninyo sa tissue. Balutan lamang ninyo ng makapal na tissue yan sa loob. At yan ay mawawala na. Hanggang yan ay sa matuyo. Okay, kung bubuuin na ninyo, ay itong loob ng barrel ay tutuyuin ninyo. Okay, mas maganda sana kung napanood ninyo yung kung paano tinutuyo yan.
Okay, kukuha lang kayo ng malinis na nabasahan na ganyan. Okay. Naturo ko na yan. Ang importante itong barrel ay tutuyuin ninyo ganyan, no? Yan, paulit-ulit yan. Gaganyan ninyo hanggang sa matuyo yan. Kung medyo maluwag, pwede ninyong dublihin. Yan. Kaya yan ay mahaba. Kung halimbawang hindi pumasok, huwag ninyong pilitin. Pwede ninyong hawakan ito at tanggalin ninyo kung halimbawa napalaki yung inyong ginamit na na tela. Huwag ninyong pilitin kasi pag umistak yung tela dyan, mahirap tanggalin yan. Mahirap tanggalin. So pagka matigas na ganyan, huwag ninyong pilitin, bunutin ulit ng ganyan. Ang importante lang, tuyo ang loob ng barrel. Okay? Pero siyempre, mas maganda ito kung papasadahan muna ninyo ng nylon brush. Okay? Mas maganda kung papasadahan ninyo ng nylon brush, pagkatapos ay tuyong tela. Ganyan ang gagawin ninyo. Yan lang ang ginagawa ko dyan, gawa ng paglilinis. May mga videos naman ako ng paglilinis. Panoorin na lamang niyo at saka yung paglalangis. Ang importante lalangisan ninyo dyan ay itong railing. Itong railing, lalangisan ninyo yan. Lalangisan ninyo yung railing. Okay? Lalangisan ninyo. Panoorin ninyo yung yung mga videos ko ng paglilinis para mas malinaw kasi haba tayo kung ano yun eh. At ito namang loob nito, ang papatak-patakan lang ninyo dyan yung mga pin. Kasi yung mga pin yan ang dapat hindi luluag. Tingnan ninyo ito, may pin ito dito. Ito may pin ito dito. Yan, mga pin na yan. At saka yung mga moving parts na yan. Anuhin lang ninyo. Pero ito kasi may parang lubricant na rin to eh. Itong na yun. Pero kung ginamit ninyo yung mga degreaser at nakita ninyo na tuyong-tuyo yan, ay patakan lang ninyo ng langis. Okay, so, yung na yan ay kusang yung mga langis niyan ay kusang bababa yan, bababa. Ibitin lang ninyo siya, ibitin ninyo. Bababa naman yan. O ganun lang ang paglilinis. At, siyempre, pagkatapos niyan ay pupunasan na lang ninyo. Punasan na lang ninyo yan ng makikita ninyong malinis yan. At kung gagamitan ninyo ng brush, mas maganda rin yung ibabrush ninyo. Ganun lang. At gumamit kayo ng mga gloves, protection sa kamay. Okay, may nabibili naman tayo ng mga gloves na rubber. So, yun ang gagamitin ninyo para maingatan din ninyo ang inyong mga kamay. So, ayun lang ang madali lang naman yan. Pati itong mga ganito, hindi na ito kinakailangan, napaka-basic naman ang paglilinis nito. Basta't meron kayo nito, meron kayong gas, kerosene gas. O kita ninyo, andi dito na pumunta na dito yung mga itong oil niya nandito na, bumaba na siya. Ayan sumama na dito. So ganun lang ang at sana may natutunan kayo dito sa ating simpleng video. Yung paglinis naman niya, napaka-basic na yan. Panoorin na lamang ninyo kung paano paglinis ng baril. Dahil ang importante lang naman dyan, sa ating video ngayon, ay matanggal yung mga kumapit na mga langis dyan. Yung mga oil, o mga motor oil. Kung motor oil ang ginamit ninyo, tatanggalin niya ng degreaser o carburetor cleaner. Ito ang ginagamit ko. Kung meron din kayong alam na ibang pamamaraan ng tatanggal niyan o paglilinis niyan, ay i-share ninyo. Dahil kung maganda naman, ay wag lamang yung nakakabas tayo ng ibang mga comment. Okay? Ang motibo naman ng ating YouTube channel ay makatulong lang sa ating mga kababayan na medyo bago pa sa larangan ng paghawak o paghandle ng mga firearms. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at sana may natutunan muli kayo dito sa ating videos at babasahin ko lamang ngayon ang Community Spotlight. Okay, shout out kay Jorandi Filotero. Meron kang 41 engagement. Shout out kay My George Geographic.
My Geographic, okay? 90 ang iyong engagement. Shout out kay Norman Paul, meron kang 52 na engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Rinaldo Arsenio, meron kang 71 engagement. Okay, shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kami diyan bagong Papa Burgers doon sa akin dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro, sa pagmamanage ng aking bunsong anak na si Elmer. Nandyan ang aming bagong Papa Burgers. At sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap. Bisitahin po ninyo. Marami pong salamat.